Ngayon, bakit sila nag-aaway-away? Hindi sila nag-aaway-away, ang tawag doon pride. Okay? Ang tawag doon pride. Kumbaga, dapat sana sa mga ganyan is hindi pinapublic, pero ginagawa nilang public kasi para siguro for content, hindi nagiging maganda ang resulta. At sila pinagtatawanan ng mga protestante kasi nagbanggaan na sila. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Bro Jando, tanong ko lang, bakit nag-away kayo at hindi magkasundo sa RCC doctrines ng kapwa nyo RCC na si Melchor Manalili at RCC Chief Debater na si Alvin Gitamundok? Pakisagot. Okay, unang-una si Alvin Gitamundok hindi Chief Debater yan. Nga? Hindi yan Chief Debater si Alvin Gitamundok. Siguro sa isip niya, Chief Debater siya. Pero sa kabuuan, hindi siya kinikilala. Okay? Sa kabuuan, hindi kinikilala si Alvin Gitamundok bilang Chief Debater. Pero feeling niya, Chief Debater siya. Pangalawa, doon sa debate sa pagitan ni Melchor Manalili at saka ni Alvin Gitamundok kung sino ang nakapaglabas ng Catholic document na si Saint Michael the Archangel ang tinutukoy doon sa Joshua, siya yung ang nanalo. Si Melchor Manalili naman, sa kanya si Jesus Christ daw. Pero wala siyang ebidensya. Pero si Alvin Gitamundok may ebidensya. Ang ginamit niyang ebidensya yung Saint Michael the Archangel's prayer. So may dokumento si Alvin Gitamundok pero si Melchor Manalili wala. Ngayon, bakit sila nag-aaway-away? Hindi sila nag-aaway-away, ang tawag doon pride. Okay? Ang tawag doon pride. Kumbaga, dapat sana sa mga ganyan is hindi pinapublic pero ginagawa nilang public kasi para siguro for content hindi nagiging maganda ang resulta. At sila pinagtatawanan ng mga protestante kasi nagbanggaan na sila. Maliban na lang sa ginagawa natin, di ba, sa punto por punto, kapag merong isang Katoliko na nagsasabing Katoliko siya at gusto makipagsubukan sa amin, simple lang ang aming role. Kung sino makapagpalabas ng official doctrine, official document na official na turo ng Simbahang Katoliko, etong sinasabi ng official na turo, pag may nailabas siya, nasa kanya mabigat na katwiran. Kung walang mailabas, opinion lang niya, yan ang nabutata. Okay? Yan ang nabutata. Kung wala siyang mailabas, kung may mailabas, parehong may mailabas, babasahin yung kabuuan ng konteksto para halimbawa, yung God-died issue. Sama natin yung God-died issue, Yung sa God-died issue, may karugtong yung words doon, yung attribute. Yun ang keyword, attribute. Kaso nga lang, ayaw nilang gamitin yung term na attribute para patuloy silang magbangayan. Actually, wala naman talagang kontrahan sa aral ng Katoliko. Ang problema lang kasi sa isang side, ayaw makinig. Gusto niya manindigan siya, pero ayaw niya makinig sa kabilang side. Kalahin mo, nagdeklara na yung CBCP. CBCP pag ginawang mali, siya yung tama. Sino ba siya? Diba?
Ngayon, ito naman kay Alvin Itamundok, based naman sa aming experience naman sa kanya, is ah, gusto lang niya na hindi siya mahigitan. Ayaw niya mahigitan siya, lagi siyang on the top. Kaso, dumadating talaga yung panahon na may dumadating. Alam mo, kami to tanggap namin yan eh. Tanggap namin yan na talagang may darating at may darating na higit pa sa'yo. Kung hindi namin tanggap yan, malamang kami lang ni Padre Darwin na nandito. Ha? Kung hindi namin tanggap na may mas higit pa sa amin, malamang kami lang dalawa ni Padre Darwin sa programang ito simula pa nung una hanggang ngayon. Ba't kami dumami? Kasi naniniwala kami na may alam si John Ray na hindi ko alam. May alam ako na hindi niya alam. May alam kaming dalawa, hindi naman alam ni Angel. May alam mo si Angel, hindi namin alam din Brother John Ray. So, yan ang ibig sabihin yan. Meron kasing ibang CFD kasi, ganito. Hihingan mo siya ng argumento. Ayaw maglabas. Pipigilan niya yung argumento. Dahil ang gusto niya, sa kanya unang marinig ang naturang argumento. May ganyang mga CFD. Kaya nga, naalala ko dati, may sinabihan sa Padre Darwin, huwag mong pigilan. Ilabas mo yan. Kasi ayaw niyang ilabas eh. Pinipigilan niya. Dahil ang reason niya, gusto niya sa kanya unang marinig. Baka kung sakali kopyahin mo, sasabihin na lang, ay nangopya ka, ay kinopya niya yan kaya kaya ganito, ganire, kinopya niya lang yan. Ganun yun. Kasi kung sa iba na unahan, tapos gagamitin yung argumento niya, parang lilito na siya yung nangopya. In fact, in reality, sa kanya nagmula, na una lang ginamit ng isa, ayaw niyang lumitaw na siya ang nangopya. Kaya pinipigilan niya. Ang gusto niya sa kanya unang marinig. May mga ganyang CFD. Mga ganyang CFD ha. Meron din ibang CFD, tira ng tira sa kapwa CFD para ang mga protestante, manood sa kanyang content. Di tataas yung views niya. Pag tumaas yung views, tataas yung kanyang kita. At magiging well-known pa siya. Yun ang reason doon, True Champion ha. Walang kontrahan sa aral ng Katoliko. Ang may kontrahan lang yung pananaw ng bawat isa dahil mayroong isa dyan ayaw maniwala. Alam mo dati, isang gabi, matalakayan tayo with Randall Canton. May nilabas akong dokumento na ang Katoliko, opisyal, na nananampalataya na si Mother Mary is the mother of the church. Pero tumututol siya. Nang hanapan siya, nasaan ang ebidensya mo na hindi katuruan ng Katoliko na si Mother Mary is the mother of the church, wala siyang inilabas. Ang sabi lang niya, hindi lahat ng turo tama. Ha? Kung hindi lahat ng turo tama, ilabas mo ang tama. Wala siyang mailabas, sariling opinion lang niya. Meron siya nilabas ng Barjando? Ha? Meron siya nilabas? Sariling opinion nga niya. Sabi niya, si Kristo ang nanay. Si Kristo daw ang nanay. Saan mo nakita? Saan tinuro ng simbahang Katoliko na si Kristo ang nanay? Yan ha? Yan ang ibig kong sabihin. Walang kontrahan. Walang kontrahan sa aral. Ang may kontrahan, yung individual na gumagamit. Ayaw niyang malamangan siya. Halimbawa ganito. Yung isa, ayaw maniwala na God died. Yung isa naman, naniniwala na God died. Sabi doon sa Catechism of Trent na ginamit sa page 50, lahat ng ginagawa ng human nature ni Kristo na a-attribute sa kanyang persona, na-attribute sa kanyang divine person. Therefore, pag sinabi, kumain si Kristo, dahil si Kristo ay Diyos, pwede sabihin kumain ng Diyos. Pero ayaw nila yung gamitin yung term attribute Kasi ayaw nila natanggapin yun. Ayaw natanggapin yun. Kasi pag alam nyo dati, nandiyan pa naman, buhay pa naman siguro si Ralph Payusan. Ba? Save the Cebu Ralph Payusan. At saka buhay pa yun. Magaling yun.
Oh, si Magaling ano pa? magpaliwanag yun, Brother Ralph. Si yung isa, yung nagpunta dito kamakailan lang. Nakalimutan ko ano pangalan nun. Parang pumasok yata sa seminaryo yun si Brother Ralph, Brother Jando, no? Ewan ko lang. Pumasok sa Nagbangayan seminaryo kami dati yata. niyan. Pumasok yata sa seminaryo yun. Nagbangayan kami dati niyan. Yung isa, sinugod talaga ako doon sa bahay namin sa Konsolasyon. Talagang nagbike pa talaga siya. Nag-effort siya. Sinugod niya lang ako to mag-diskusyon lang kami tungkol sa topic na yan. Kasi, dati hindi ko tanggap yung Anti-God ano day, dati day. tutulog ko dun eh. God died, tutulog ko dun dati. Pero, si brother, sino yung ano? Nakalimutan ko yung isa, yung nagturo sa akin. Brother Novem. Brother Novem. Siya yung nagpaintindi sa akin. Alam mo, brother, ganito lang yan eh. Ang keyword dyan, yung attribute. Lahat ng ginagawa ng human nature ni Kristo, na-attribute yan sa kanyang persona. Persona. Sa kanyang divine person. Kaya sinabing God dahil kasi namatay si Jesus. Di naman issue kung ano ang namatay. Ang issue is sino ang namatay. Tanong, Brother Jando, tanggap mo ba namatay si Jesus? Sabi ko, si Jesus na namatay, tao lang ba? O tao at Diyos? Sabi ko, tao at Diyos. So, nung namatay si Kristo, kasama ba doon ang kanyang nature, ang kanyang Divine person. Ang kanyang God person? Divine Sabi person. ko, hindi. Sabi niya, ibig mo sabihin, magkahiwalay ang kanyang ang divine person at ang kanyang human nature. Hindi magkahiwalay eh. Tama. Actually, nag-effort si Brother Novem noon sa Plaza Independencia. Inabutan kami alas 10. Medya na ng gabi. Nag-effort siya. Hinatid ba nga niya ako sa sakayan eh. Kasi baka may mangyari sa akin. No? Baka ma-hold up ako doon kasi yung lugar na yun, uso doon yung yung mga gano'n. No? Lalakad kami ni Brother Novem, mga babae doon. Ha? Sir. 500 lang, sir. Gano'n talaga. So talagang delikado talaga yung lugar. Hinatid ako ni Brother Novem hanggang makaalis yung sinasakyan naming jeep. No? Ibig sabihin, talagang nag-effort siya at dahil doon, nakita ko talaga, pag uwi pa sa bahay, hindi pa ako agad natulog. No? Pinag-aralan ko pa sinabi ni Brother Novem. Ganito, ganire. Ang keyword lang pala yung attribute na nakalagay doon sa Catechism of Trent. Nasa page 50. 56. Kasi kung tama na God died, bakit sinasabi ng Jesus died not as God but as human? But died not as God. Kung namatay, Diyos mo siya namatay, Jesus died not as God but as human. Paano paliwanag ngayon yan? So, doon na pinasok na niya yung word attribute na nasa mismong binabasa lang. Ayaw lang talaga ituloy. Pansinin niyo yung mga gumagamit niyan, yung Jesus died not as God but as human. Hindi na itutuloy yung karugtong nung una na may nakalagay doon attributed. Attribute. May word attribute doon eh. Nasa CCC yan, 624. 426 nasa CCC. Wait lang nga. Yun ang doon eh. Nung natanggap ko na yung word attribute, doon ko na naunawaan, tama pala. God died in His human nature. Tama nga pala. God died in His human nature. So, dahil doon, hanggang ngayon, yung mga matigas ang ulo, bangay pala ng bangay, walang kontrahan sa aral. Talagang matigas ang ulo nila.